Okay. Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corit YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama. Kami po ay mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa unang Juan Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 10. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinapahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Yan ang sinasabi dito. Ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at walang kadiliman. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, walang kadiliman. Anong ibig sabihin ng kadiliman? Walang kasalanan ang Diyos, dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Kaya sinasabi, ipinahayag ang kanyang salita para tayo nga makapakinig nito, magkaroon tayo ng kaligtasan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ipinahayag ang kanyang salita nga walang kadiliman, puro liwanag ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ito sa versikulo 5. 6, ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Pag nagsabi tayo na tayo sa liwanag, tapos gumagawa tayo ng mga kalikuan, nagsisinungaling tayo. Nagsasabi tayong nasa liwanag, pero ang ating ginagawa ay lihis sa paningin ng Diyos. Nagsisinungaling tayo. Yan ang sinasabi rito. Kaya pag tayo ay totoong nakakilala sa Diyos, gumawa tayo ng mabuti, lumakad tayo ng nasa liwanag. Yan. Si Kristo ay liwanag, walang kadiliman. Kaya tayo, kanyang mga anak, mga hinirang, ang nakakilala sa Diyos, huwag na tayong gumawa ng anumang mga labag sa kalooban ng Diyos. Kaya nagsabi tayong kilala natin ang Diyos, na tayo sa liwanag, pero ang ating ginagawa ay lihis, nagsisinungaling tayo at wala sa atin ang katotohanan. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 6. 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag at ulitin ko,
Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang luminis sa ating mga kasalanan. Pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Pag tayo ay naniniwala, pag tayo ay tumanggap kay Kristo Jesus, tayo ay lumakad sa liwanag at na sa atin ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Ayan, mga kapatid kaibigan. Gusto ng Diyos na tayo ay lumakad sa liwanag. At ang kanyang dugo ang ihinugas ng ating makasalanan. Kaya tayo ay may katiyakan sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid kaibigan, napaka-importante ang kaligtasan. Napakahalaga ang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay ito ang maghatid sa atin doon sa kaharian ng langit. Pag tayo ay na kay Kristo, pag tayo ay nakipag-isa kay Kristo, ayan mga kapatid kaibigan, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Yan ang ibig sabihin itong ating pinag-aralan. 8. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Iyan ang sinasabi dito sa versikulo 8. Pag magsabi tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ang kanyang salita katotohanan ang kanyang salita. Kaya ang kapatid kaibigan, huwag natin sabihin na wala tayong kasalanan. Aminin natin na tayo ay nagkakasala. Kasi pag magsabi tayo wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Wala sa atin ang katotohanan. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 8. Kailangan tayo ay humingi ng tawad sa Diyos. Aminin natin na tayo ay nagkakasala para ang Diyos ay handang magpatawad sa ating mga kasalanan. Ayan mga kapatid kaibigan, yan ang ibig sabihin nitong sa versikulo 8. Huwag tayo magsabi na tayo malinis, tayo walang kasalanan, tayo banal. Huwag natin sabihin yon. Tayo ay makasalanan. Kaya nga ang dugo ng ating Panginoon, buhay ng ating Panginoon, ibinayad sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad. Kaya mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Ayan ang ibig sabihin nito mga kapatid kaibigan. 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat
at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kasalanan. Pag ipahayag natin ang ating mga kasalanan, pag sabihin natin, Panginoon, ako'y nagkakasala, tawarin mo ako. Ayan ang sasabihin. Nga, tayo marunong humingi ng tawad sa ating Panginoon. Hingian natin ng tawad ang ating mga nagawang mga pagkakasala para tayo ay linisin. Ano ang ilinis? Yung kanyang dugo ang ilinis sa ating mga kasalanan. Ano ang binayad ng ating kasalanan? Buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan ang ibinayad niya sa ating mga kasalanan. Kaya tayong mga nananalig at tumanggap kay Kristo, nilinis tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Basta tayo ay umamin na tayo ay makasalanan. Yan. Yan ang mga kapatid kaibigan, ang ibig sabihin nito. Aminin lang natin. Hingian natin ng tawad ang ating mga kasalanan. Handa magpatawad ang ating Panginoon. Handa niya tayong linisin sa kanyang dugo. Ayan ang ibig sabihin nito sa versikulo 9, mga kapatid kaibigan. Last verse, ito ang sinasabi dito sa 10. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ginagawa nating sinungaling at kanyang salita ay wala sa atin. Yan ang sinasabi dito. Ginagawa nating sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Pag tayo ay magsabi na tayo'y walang mga kasalanan, ayan, ginawa nating sinungaling ang Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, itong ating pinag-aralan, ito, tinuturuan tayo ng Diyos nga tayo ay marunong magpakumbaba sa Diyos, marunong humingi ng tawad. Kaya ang Diyos ay handang magpatawad. Gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, gaano man kaitim ang ating mga kasalanan, kaya tayong patawarin ng Diyos. Kaya niya paputiin ang ating mga maitim na kasalanan. Basta tayo lang ay magpakumbaba sa Diyos. Aminin lang natin na tayo ay makasalanan. Tapos humingi tayo ng tawad sa Diyos. Patatawarin tayo ng Diyos. Kaya siya naparito sa sanlibutan para sa mga makasalanan. Para tayo ay maligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan natin ay maisulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan, ang ano ng ating Panginoon, pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Gusto ng Diyos na lahat maligtas. Pero di maiwasan, may mapahamak. Bakit? Bakit mapahamak? Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw maniwala. Ayaw tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sila ay napahamak. Mga kapatid kaibigan, si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala ng ibang tagapagligtas. Gawa 4:12. Dahil si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao, ay siya tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Wala ang ibang tagapagligtas kundi si Kristo lamang. Hindi tayo maliligtas sa mga ibang mga pangalan. Pagkaligtasan ang ating hanap, kay Kristo tayo lumapit. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ayan. Pagkatapos natin nahingian ng tawad ang ating mga nagawang mga pagkakasala, manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng
buhay na walang hanggan. Para pangalan natin ay isusulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan ang ating gagawin. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo, pag ilubog ka sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay pa tayo mga kapatid kaibigan. Nakatawid na tayo sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan. Bakit nakatawid tayo sa kamatayan? Dahil namatay tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Nagiging born again ka. Ipinanganak ka sa Espiritu. Ayan ang tinatawag na born again. Nga, ipinanganak ka muli sa Espiritu. Dahil ito, ipinanganak ito sa laman. Ipinanganak ako ng aking nanay. Laman ito. Pero, pag ikaw ay na kay Kristo, nabautismuhan ka sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, ikaw ay namatay kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ang tinatawag, born again. Basta, nabautismuhan ka. Nailubog ka sa tubig. Pag-ahon mo, born again ka. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol. Ayan. Yan ang katotohanan mga kapatid kaibigan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kay Jesu Kristo lamang ang tagapagligtas, walang iba. Ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesu Kristo lamang ang tagapagligtas, walang iba. Gawa 4:12. Siya lamang tagapagligtas, walang ibang tagapagligtas. Huwag tayo lumapit sa ibang pangalan. Pagkaligtasan ang hanap, kay Kristo tayo lumapit. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong gagawin natin pag matapos mabautismuhan? Sundin ang mga utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14 versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi niya sinabing binura ko ng aking mga utos. Hindi niya sinabing huwag na kayong sumunod sa aking utos. Ipatupad ng Diyos. Ipasunod ng Diyos ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng Diyos. Kaya ang utos ng Diyos, huwag natin lapastanganin, huwag natin itakwil, huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Nga ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Yan ang sabi ng Diyos sa Ezekiel 20:20. Ano ang palatandaan yun?
ang ikapitong araw, ang Sabat. Ginawa ng Diyos na palatandaan. Dahil noong nilikha niya itong mundong ito, langit at lupa, dagat, lahat tayo nilikha ng Diyos. Lahat nga nandirito sa mundong ito, nilikha ng Diyos. Pagkatapos niyang likhain ang lahat ng ito, ang sinabi ng Diyos, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Ano yung ikapitong araw? Yung Sabat, yung Sabado. Yan ang ikapitong araw. Yan ang sinabi ng Diyos nga nagpahinga siya. Anong ibig sabihin nga nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit sinabing nagpahinga? Magpahinga, matutulog? Hindi matutulog. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sa araw ng Sabat. Ikapitong araw. Yan. Ginawa ng Diyos na palatandaan para sa kanyang mga hinirang, kanyang mga anak, kanyang mga nilalang, para tayo ay sumunod. Nga, ang sabi, magpahinga. Bakit? Para tayo ay makapasok sa kanyang kapahingahan. Iyan mga kapatid kaibigan. Ang Sabat, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Kaya ginawa ng Diyos na palatandaan. Naglagay ang Diyos na palatandaan sa kanyang mga hinirang, mga anak, mga nilalang. Tayo, mga hinirang tayo, mga nilalang tayo, mga anak tayo. Dahil tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Ayan ang tinatawag na mga anak ng Diyos. Ang lahat ng mga tumanggap. Dahil Juan 1:12, ang lahat ng tumanggap kay Kristo nagiging anak ng Diyos. Mga anak tayo ng Diyos. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Yan ang sinasabi sa Juan 1:12. Ay mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, sa bagong lupa, final na ito, bagong langit, bagong lupa. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na to. Wala nang dagat, wala nang araw, wala nang buwan, wala nang bituin. Bagong langit, bagong lupa. Na pinaghaharian ng katarungan. Ang sambaron ay Sabat. Nakalagay rito sa hawak kong Biblia. Sabat ang nakalagay dito. Asa mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. At sa versikulo 23, mababasa mo ang pag Biblia mo, may Biblia nga nakalagay araw ng pamamahinga. Pero pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Ang sinabi, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan na. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Lahat ng bansa, sinasabi. Hindi lang Israel, hindi lang Hudyo ang sinasabi. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Nakikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sa bagong langit, bagong lupa, na pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sa araw ng Sabat. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, dito pa lang sa lupa, tinuturoan na tayo ng Diyos. Lahat itinuturo ng Diyos dito. Kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturoan tayo ng bautismo. Tinuturoan din tayo ng kautosan para hindi tayo maligaw, para malaman natin ang katotohanan nga may samba sa bagong langit, bagong lupa. Ang samba ron ay Sabat. Basahin ang Biblia. Hindi lang Hudyo, hindi lang Israel ang sinasabi nga sila lang magsamba ron. Lahat ng bansa, pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapagsamba ron. Bakit? Iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay.
Yung mga taong hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, tiyak wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Doon ang pupuntahan ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo nakakarinig nitong mensahe nito, pag kayo ay tumanggap kay Kristo, nananalig kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang babalikan ng Diyos. Ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil isasama niya doon sa kanyang kaharian. Ang sabi ng Diyos, pagsamahin niya ang tagalangit at tagalupa. Ayan mga kapatid kaibigan, yan nakatiyakan sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay ka pa. Hindi ka pagpatay na. Akala ng iba, pag ang tao mamatay, dasalan sa naiiwan, akala nila maliligtas. Paano pag hindi siya tumanggap ng buhay pa siya? Hindi tumanggap kay Kristo. Di wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Kahit araw-arawin pa pagdasal. Araw-gabi dasalan. Ang sabi sa Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Oh, paano yun? Wala nang pag-asa. Kahit dasalan ka, araw-gabi, wala ka nang pag-asa eh. Ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan. Pag narinig itong mensahe na ito, paniwalaan ito. Dahil ito katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at magaganap. Ayan, mga kapatid kaibigan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Ipinakilala ko sa buong mundo nga si Hesukristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Maraming salamat po. Ang aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Ayan po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo namin napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na ito na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.